At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang bumungad sa bansa ngayong araw. Ayon sa mga ulat, si President Kuting ng Norte Jr. ay tinuturong mastermind sa umano'y operasyon ng human trafficking sa bansa. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding gulat at pagkabahala sa mga netizens na hanggang ngayon ay hindi makapaniwala sa biglaang akusasyon. Ayon sa mga otoridad, may mga ebidensya umanong nag-uugnay kay PBBM sa isang malawakang sindikato ng human trafficking na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inulat na ang grupo ay gumagamit ng social media at mga peking travel agencies para mangakit ng mga biktima. Karamihan sa mga ito ay kababaihan at kabataan na ipinapadala sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga peking dokumento. Sa kabila ng mga akusasyon, maring itinanggi ni Pangulong Marcos ang anumang kaugnayan sa nasabing krimen. Sa isang pahayag mula sa Malacanang, iginit ng Pangulo na siya at ang kanyang administrasyon ay matatag na nagtataguyod ng laban kontra human trafficking at hindi kailanman magpapakita ng suporta sa ganitong iligal na gawain. Samantala, nag-viral na sa social media ang issue at naging usap-usapan sa mga netizens na naglabas ng kanilang reaksyon. Marami sa kanilang nagtataka kung paano naugnay si PBBM sa isang ganitong seryosong kaso, lalo na't ang kanyang administrasyon ay kilala sa mga programa na paglaban sa human trafficking. May ilan ding nagsasabing ito ay isang uri ng pambansang intriga o pagkakaplat sa politika. Sa kabila ng mga pagdududa at tanong ng mga tao, patuloy pa rin nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Inaasahan na maglalabas ng formal na pahayag ang Malacanang sa mga susunod na araw upang linawin ang issue at sagutin ang mga paratang laban kay Pangulong Marcos. Sa ngayon, patuloy ang paghihigpit sa mga border control at mga immigration office upang mapigilan ang karagdagang paglaganap ng human trafficking sa bansa. Hanggang sa ngayon, ang buong bansa ay nakatutok sa pag-usbong ng kasong ito, puno ng katanungan at tensyon. Ngunit nananatiling umaasa ang bawat isa na malulutas ito ng mabilis at makatarungan. Patuloy namin kayong i-update sa mga susunod developments tungkol sa isyong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi kayo nakahanda, mautak lang si Duterte talaga. Hindi kayo pinapaporma ho talaga ni Tatay Digong. Kasi alam ni Tatay Digong mga matuso kayo, bully kayo. Pero, talagang bibirahin kayo ni Tatay Digong ng todo. Tingnan nyo, hindi ko alam kung sa 21 darating si Tatay Digong. Mukhang hindi na para sa akin eh. Ayaw rin naman nila eh. Hindi man tinuloy. Sabihin nyo na natakot kayo. Sa akin, hindi rason yun eh. Nasabihin, hindi mo nag-confirm, kailangan ko talaga i-confirm. In-invite nyo ako eh. So ngayon, nasa akin kung i-confirm ko or hindi. Nag-send kayo ng invitation. Eh, kung gusto ko kayong i-surprise, kagaya ng birthday party, ano ko sa'yo? Laso Corazon Austero, maraming salamat sa pag-upgrade. Kagaya nito, yung nanay mo or kapatid mo birthday, sabihin mo na lang kapatid, inimbita ka. Punta ka Bisdak, birthday ko, ika 60 years na ho, 60. So, senior na. May handaan kami. Nag-send ka ng invitation. Eh ikaw, nag-send yung kapatid ko ng invitation, eh alam ko may handaan, hindi ako umuo at hindi rin ako humindi. Kasi ang gusto ko i-surprise ko sila. Eh siyempre, preparado ako na darating dyan. Di ba maganda yung surprisahan? Ngayon, nabulaga lang ang mga animal. O, tuloy! Sinabi niya ron sa mga reason niya na hindi siya naniniwala ron sa aming investigasyon. Pangalawa, nasabi niya lahat dapat yan sabihin sa Senado. So, sa akin, I thought na talagang din siya mag-attend because of those reasons. Tangan nyo! Kasalanan nyo yun! Kasi hinayaan nyo, yung kapwa ninyong mga kongresista, hinahamon-hamon. Di ba ikaw hinahamon-hamon mo rin si Tatay Digong? Di ba hinahamon-hamon ni Pastor Dila si Tatay Digong?
Lalo na yung partner niya si Boy Kiyod. At saka si Onggoy Paduano. Hinahamon-hamon nyo kasi. Sana hindi nyo hinamon-hamon. Hindi, wala sana. Wala, hindi magka-interest si Tatay Digong. Hinamon nyo Sabi nga ni Tatay Digong huwag nyo akong matakot-takot dahil hindi ako natatakot. Tinatakot nyo O pinagbigyan kayo, sinurpresa kayo. Butang ina, hindi nakahanda si Pastor Dela Sabi ni si Moses, sir, mga naghamon ngayon, pinalagan atras. Hindi daw sila umatras. Hindi daw umatras sila. Anong ginawa ninyo? Problemado siya ngayon. Thank you. Kita mo yung mukha, hindi na madrawing. Kawawa naman tong si Pastor Dela, mukhang gusto nang umiyak. Lungkot-lungkot niya, otot mo na lang yan, Pastor Dela. Di naman ninyo tinuloy, Kasi, sunog sila ngayon. No? Pahiya sila ngayon. Itong tuwad committee na pahiya ngayon. Humatras talaga, Kung ayaw nyo kasi papuntahin, bakit ba kayo nagpadala ng invitation letter? Bakit naghamon-hamon pa kayo? Sinorpresa kayo, binulaga, gusto pa talaga ninyo. I-confirm nyo naman kami ng maayos. Tanga. Hindi naman bobo si Digong Hala nga naman i-confirm ni Digong. Makapaghanda kayo, gagawa kayo ng script. Gawa kayo ng script tuloy. Alay Earl, go ahead, Rosalie Cos from UNTV. Alam mo si Pastor Dela, parang gusto nang umiyak dyan. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Ang yabang-yabang ng Pastor Dela na to pag makaduro-duro kay Marcolita Akala mo santo? Dahil na demonyo pala Ano? Iyak na, Tor! Rekto Emile, ganda kami sa inyo. Sabi buang talaga na sunog tayo kay Duterte. Kapag-aralan mo na script. Ngayon, mag-aral man yan sila kasi darating si Digong na pala. Gawa tayo script sa 21. Overtime tayo. Hindi naman sisiputin ni Tatay Digong yan. Pagod na pagod pag gumawa ng script. Hindi, walang tulugan siguro gawa ng script ang mga ugag. Sabi ni Russell, natakot baka hamunin ni Tatay Digong ng barilan. Baka mamura ni Santo Papa nga, binura. Ikaw pa kaya Pastor Dela ka Ito. Alam nga, grabing problemado talaga siya Almost same question with Marian kay Kong Barbers po. Kasi you said contemplating po last week pa kung tutuloy o hindi. And the invitation to former President was sent on November 11. If po na nag-confirm yung camp ni former President Duterte even before kayo mag-decide na i-cancel, you will push for the investigation and you will accommodate him kahit siya lang. Kung itutuloy namin? No, yung hearing hindi naman para lang kay former president But yung pong fact na nagbigay sila ng communication that he will attend even before mag-cancel po kayo. Well, kapag may confirmation ng ganyan, we will have to make do with the witnesses that we have already interviewed. Kaso wala naman kami nakuha ang confirmation So we will not, that's why we decided yesterday that we had to cancel it. Kasi kung na-inform kami, maaaring natuloy namin yun, di ba? Mali yung sagot mo para sa akin, Barbers. I cited you in contempt. Mali ka, Barbers. Kasi nga, ako nga sabi ko kanina, wala akong pakialam sa resource person na gusto kong imbitahan. Kung mag-confirm ba siya or hindi. Ngayon, kagabi, trending worldwide Darating si Tatay Digong Putang ina, bagyo nga, nag-hearing kayo
Baha-baha na nga tayo, mag-hearing pa rin kayo. Saan yung logic ninyo? Anong sense? Yung mga sinasabi ho ninyo na gusto nyong paratingin si Tatay Digong sa hearing na yan. Ngayon, nagbigay na ho siya, meron ng papahiwatig na interesado at handa na po siya humarap sa inyo. Kahit ho, na kinansila ko na ang naturang hearing kung ako committee chairman. Itong mga kasamahan kong mga buhaya, wala namang ginagawang mga ugag na to. Ituloy natin yan. At mali ka rin, Barbers, sa sinabi mo na ang hearing na ito hindi para kay Tatay Digong. Hindi lang para kay Duterte lang buang. Para nga kay Duterte yan. Huwag nyo kaming lukuhin. Kung ako committee chairman, putang, nagagawa ko ng paraan, darating eh. Ito nga yung hinihintay natin eh. Ito nga yung pagkakataon, ito yung moment na kailangan natin mangyayari. Ito na kailangan mangyayari. Ngayon nagsabi na, nandito na sa Maynila, ano pang gagawin ko? Kung ako committee chairman, ituloy ko yan, putang ina, kahit ako lang mag-isa. Bakit si Bato, hiring-hiring, siya nga mag-isa eh. Si Byros nga, mag-hiring-hiring, siya lang mag-isa, doon kay Pastor Keboloy. Di ba, Barbers? Kung Ginoo. Simple lang. Kung interesado ka talaga sa statement ni former President Rodrigo Roa Duterte, my God! Kung sa tingin mo, si Tatay Digong may kasalanan sa lahat ng mga sinasabi ng resource person, kahit hindi ka nakagawa ng script, come on, tuloy natin. Kaya na, nakakahiya nga, 24 hours nga kayo madaling araw, naghiring-hiring kayo. Tapos ngayon, maghamon-hamon kayo, nandyan na eh. Ito nga yung pagkakataon eh. Pagkakataon ninyo na si Duterte makapagsalita. O, ang sagot mo, hindi daw itutuloy kasi hindi lang naman si Digong ang pinag-uusapan dito, no! Mali ka! Hindi kami mga tanga. Huwag nyo kaming ipasok sa mga bulsa ninyo. Kaya nga may quadcom para kay Duterte, war on drugs. Mga bubo. Di ba ho? Kaya ako tanong ko sa inyo, bakit nagkaroon ng quadcom? Quadruple. Committee na yan. Because of war on drugs ni former president. Tapos, tinahamon-hamon ninyo, mantakin mo, 10 bisis na ho kayo nagpatawag ng hearing. Tapos, iniimbita-imbita ninyo si Tatay Digong, no? Tapos, binubuli ninyo, hinahamon pa ninyo. Kung anong pinagsasabi ninyo, mayroong papautot si Paduano. Ano siya, takot? I will demand and invite former President Rodrigo Roa Duterte to this committee. Tapos pasabi-sabi pa ni Boy Keyod alam mo, Mr. Chair, kailangan natin siya maimbita kasi marami tayong tanong. 20,000 na mga questions. Puta, 20,000 ha? Di ba ang dami ninyong hinanaing? Ano ba? Ang daming ni Duterte ngayon ho. Nandyan na. Ipagpalagay na lang natin. Natotoo nga yung sinabi ninyo kahit hindi totoo. Na kinansilan nyo. Pero yung tao nandyan eh. Yung tao alam mo dumating. Bago pa maka-schedule, bago pa darating yung nauna ng sinabi ninyo na araw, November 13. Bukas yun. Di ba natin pwede ipagpatuloy? Sige nga. Tangina, si Biros nga, kahit baha, nag-hearing eh. Kahit bagyo na, signal number 3, nag-hearing eh. Aminin nyo na naduwag kayo kay Digong. Talay! Aling iilan lang yung aming witnesses para hindi ho tayo umabot ng madaling araw. Oh! Kasi
I'm sure, abuti na naman ng 2:00 na madaling araw kung sakasakali. Ayan na nga, oh. Actually, in addition to that, Chairman Ace and I were talking over the phone kanina, and I told him, pwede nating ituloy na si former president lang yung ating guest, no, resource person. But unfortunately, na-inform na yung mga resource person, like for example, yung mga victims na luluwas na naman dito, syempre yung pamasahe nila, tapos yung accommodation as well. So, kanina, hindi pa naman final yung pag-uusap namin. But of course, after a while, na-confirm ko na hindi na rin natin talaga itutuloy because of the katulad na sinabi ni Chairman Chua, meron din kasi talagang rules na nag-govern sa atin eh. And we will be breaking our own rules at hindi magandang tignan yon. At kaya nga we decided na rin talaga na wag na ituloy. Kasi nga ang premise din natin, ako ang premise ko rin naman, they will galvanize the situation that tayo yung umaatras doon sa pagdating niya. But as I've said, meron tayong sinusunod na rules dito kaya dapat yun po yung sundin natin. At I hope that ayan na naman, gano'n na naman eh. November 21, meron pa naman November. Putang ina, may galvanize ka pang nalalaman, ha? Alam mo, hindi ko maintindihan sinasabi mo, Boy Kiyod. Puta, mag-galvanize pa, oh. Ma'am Lourdes Villaveray, Quadcom, duwag panis. Ano galvanize? Hayop na term na yung galvanize. Hoy, buang man. Ganito, hindi tumutugma yung sinabi niya ni Boy Kiyod. Ang sabi niya, nag-usap daw sila ni Barbers maaga na kung pwede ba nating ituloy kahit si Pangulong Duterte lang at walang ibang resource person. Ang buang, bakit merong pahabol? Na sabi niya, yung na-remind na daw nila yung mga ibang resource person na huwag pumunta. Kasi kung pumunta na naman, sayang daw pamasahe. Di ba sabi nila? Kaya tuloy nga natin putangin ng galvanize na ito. 28, meron pa naman December. So, I think we still have a lot of elbow room, no, para pag-usapan at yung i-formalize yung pagdating niya. Wag po tayong biglain, no? At Buntang ina, wag daw siyang biglain. Anong sabi na? Pulverize? Hayop, pulverize. Galvanize. Wag tayong biglain. Animal. Ano ba yung galvanize? Pulverize. Cancels. Pag-galvanize ka yung pader. Mas maganda, hubanize ka na lang, Boy Kiyod ka. Animal. Daming ano. Sabi niya, ito. Ulitin ko. Nakausap daw niya si Barbers na baka pwede ba nating ituloy yung hearing kahit si Tatay Digong na lang. Pero di ko maintindihan, sinabi niya, kung itutuloy daw, sayang yung pamasahe ng mga resource person. Hello, Ma'am Lourdes Villaveray, salamat sa pakulay. Thank you so much sa inyo. Sabi niya, nautal duwag kumaha Duterte lang sa kalam. Bakit sinabi niya? Mamaya ko na i-google yung galvanize. Buang tingin animal. Galvanize. Anong ibig sabihin ng galvanize? Mamaya, kukomento muna ako doon. Pulverize, pulburon yun. Komento na ako doon na, bakit ka nag-aalala? Sa sinabi mo, nagagastos na naman daw yung mga resource person ng pamasahe kasi pupunta. Di ba sabi mo, no? Tutuloy ninyo ang hearing kahit walang resource person. Bakit nag-iisip ka ng pamasahe? Nagagastos na naman yung ibang resource person. Utang ina, hindi mo na nga sila imbitahin eh. Kasi itutuloy nyo na lang si Tatay Digong eh. Tama?
Diyos ko. So, gumawa kayo ng kwento na naman. Kasi ang linaw-linaw sa sinabi niya eh. Na pwede ba nating ituloy kahit si Digong na lang? Tapos rarason siya. Sayang yung pamasahe ng iba. Na sinabihan na natin hindi matutuloy. Tapos pupunta naman. Hindi nyo nga papuntahin eh. Ba't sayang ang pamasahe? Si Digong nga lang gusto nyong ituloy buang. Rumason. Teka lang. Google, tanong nga natin sa University of Google, animal tong galvanized na ito. Galba. Putang ina, meron nga day galvanized. Ano ang galvanized? Gago. Galvanized refers to the process of applying a zinc coating to iron or steel preventing rusting. Putang ina. Kukot daw sa zinc. The most common method of galvanization is hot dip galvanizing. Parang magano ka lang, parang magbulkit ka. Next involves submerging the iron or steel in a bath of molten zinc. Coated o protected nga. Parang ano parang i-galvanize mo nga yung gulong, butas eh. Utang inang hayop na galvanize, kakabubo man. I-galvanize para hindi kalawangin. Galvanize, nagpapalakas. Abo, ang gaatay hayop na to. Talino talaga ni Manong Google eh. Galvanize para man yan sa ano pala, bakal. Galvanized pipe. Galvanized square steel, galvanized metal, galvanized paint, galvanized steel versus stainless steel. Nabuwag. Ay, ayaw na. Putang ina, no? Sana matalo yung gago na yan. Mag-galvanize daw eh. O, tingnan mo. Tingnan mo. Galvanize in Tagalog. Alam mo ang resulta? Yero. Gago! Tingnan mo, oh. Sige nga, i-research nyo. Galvanize. Ang resulta, ano ang galvanize sa Tagalog? Yero man. Gago, nakakabubo naman tuntuan ko. English, Tagalog, galvanize, galvanizado, probably related. Mag-galvanize tayo dong ng yero dong. Tingnan mo, ito ginagalvanize niya. Gago, oh. Yero nga. 8 benefits of galvanized steel roofing. Oh. Puyat Steel Corporation. Yero nga, puta.